Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikula, Go for Broke. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita kay Zhang Yao na sa mga oras na iyon ay kasalukuyang nangingisda sa gitna ng karagatan. Malalaman natin na pagkatapos niyang magretiro mula sa militar ay nagsimula na siyang mangisda kasama ang kanyang mga kaibigan na dati rin niyang kasama sa kasundaluhan upang masuportahan ang kanilang pamilya. Lumipat ang eksena paglipas ng 7 buwan. Siya ay bumalik sa kanyang tahanan. Pagdating niya ay labis ang kanyang pagtataka dahil tila matagal nang sarado ang kanilang karinderya dahil nakalak ito ng kadena. At isa pang bumagabag sa kanya ay hindi niya inabutan doon ang kanyang mag-ina. Samantala, isang kapitbahay na babae ang lumapit sa kanya at ipinaalam nito na ang kanyang asawa ay naging adik sa ipinagbabawal na gamot at ngayon ay nakatira na ito sa ilalim ng tulay kasama ng iba pang mga lulong sa droga. Mabilis namang sumugod si Zhang sa naturang lugar at natagpuan niya ang kanyang asawa na tila wala na sa katinuan at labis ang panlulumo na kanyang naramdaman. Samantala, lumipat ang eksena sa isang flashback. Makikita ang ilang kalalakihan na mukhang hindi mapagkakatiwalaan ang dumating sa kanilang karinderya at ginawa ng asawa niya ng kalokohan sa pamamagitan ng paglalagay ng ipinagbabawal na gamot sa kanyang inumin. Matapos niya itong matikman ay hinahanap-hanap niya na ito. Kalaunan, dahil sa kanyang adiksyon ay nagawa niyang ibenta ang lahat ng kanilang ari-arian upang matustusan ang pagbili ng ipinagbabawal na gamot. Isang araw, habang lango ito sa droga, nagawa niyang mapabayaan ang kanyang anak na babae. Sa kasamaang palad, nasagasaan ng bata ng truck na naging sanhi ng pagkamatay nito. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan. Makikita na nawalan na ng pag-asa ang asawa ni Zhang at labis na pagsisisi ang kanyang naramdaman. Kung kaya umakyat ito sa isang mataas na lugar upang tapusin na ang kanyang paghihirap. Sinubukan naman ni Zhang na iligtas siya at nakiusap sa kanya na huwag itong gawin. Tinitiyak niya sa kanya na dadalhin siya nito sa rehab at maaari pa itong gumaling at mamuhay ng normal. Gayunpaman, ang kanyang asawa ay nawalan na ng pag-asa at tuluyan ng tinapos ang kanyang paghihirap. Nang mga sandaling iyon, makikita naman ang isang maliit na papel na nahulog at ang nilalaman nito ay ang mga pangalan ng mga drug dealer na naging dahilan upang masira ang kanyang pamilya. Lumipat ang eksena matapos ang 2 taon. Makikita ang isang pulis na nagngangalang Ando ang nagsagawa ng raid sa isang hideout ng mga pusher. Nakakuha siya ng malaking bulto ng ipinagbabawal na gamot at inaresto ang mga tulak. Ngunit biglang dumating ang isang lalaki upang kunin ang mga nasabat nilang gamot at sinabi niya na 2 pakete lamang ang kailangan upang gawing ebidensya dahil ang mga drogang ito ay pag-aari ng isang lalaki na nagngangalang Wokon na pinakamalaking drug kingpin ng lungsod. Bagamat naiinis si Ando sa nangyari, ngunit wala siyang no choice kung hindi pumayag. Sa ibang eksena, makikilala natin si Mokon na isang matandang lalaki habang ito ay nakaratay sa kanyang higaan. Sa mga oras na yun, siya ay binisita ng kanyang kanang kamay na si Heta. Ipinaalam nito ang tungkol sa kanyang anak sa labas na nagngangalang Zewang. Ayon kay Heta, kasalukuyang nakakulong si Zewang sa Pilipinas at maituturing itong pinakadelikatong preso. Sinabi din nito na matapos mamatay ang kanyang ina ay lumaki na siya sa lansangan at naging leader ng mga gang sa murang edad. Binanggit din ni Heta na si Zewang ay hindi naman bilang ang mga krimen na nagawa nito at higit pa rito ay nagagawa niyang kainin ang mga taong biktima niya. Sa kabila ng mga karumal-dumal na krimen na ginawa ng kanyang anak, si Mokon ay hindi naman nabahala sa mga sinabi niya. Ayon din sa kanya ay hindi na siya mabubuhay ng matagal at nais niyang ituwid ang kanyang mga nakaraang pagkakamali. Hinimok ng matanda si Heta na dalhin si Zewang sa kanya gamit ang anumang paraan na kinakailangan. Sa sumunod na eksena, makikita natin si Zewang habang natutulog ito sa kanyang selda. Ilang sandali pa, makikita ang ilang gwardya na pumasok at sinimulang salakayin at walang awang binugbog ito. Dahil dito ay tuluyang pumanaw si Zewang.
Samantala, makikitang pumasok si Sang sa silid nito pagkatapos isinuot ito ang uniforme ni Sewang at sinugatan ang kanyang sariling mukha upang maging kamukha nito. Kinabukasan, si Sang ay nagpanggap na bilang si Sewang at pinalabas mula sa bilangguan. Pumunta siya sa lungsod sakay ng isang barko at sa kanyang paglalakbay, sinalubong siya ni Ando. Si Ando ang kumuha sa kanya para magpanggap bilang Sewang upang mapabilis ang pagtumba kay Mokon at sa negosyo nito. Pumayag si Sang sa mga gusto ni Ando dahil nais din niyang makaganti sa nangyari sa kanyang asawa at anak na sinira ng droga. Kaya inutusan siya ni Ando na magpanggap bilang Sewang at kuhanin ang loob at tiwala ng matanda para wasakin ang kanyang imperyo. Samantala, makikita si Mokon sa isang pagpupulong kasama ang kanyang pinagkakatiwalaang business partner na si Anpei na siya ring hepe ng pulisya. Pinag-usapan nila si Sewang at makikita ang kanilang kagalakan sa pagbabalik nito. Sa mga oras na yun, biglang dumating si Ando sa bahay at malalaman na siya pala ay pamangkin ni Anpei. Nakasalubong niya ang mistress ni Anpei na si Nancy na nagsabi sa kanya na nasa pagpupulong ang kanyang uncle. Napansin naman ni Ando ang mga pasa sa katawan nito at tinanong kung sinaktan na naman siya ng kanyang tiyuhin. Ngunit itinanggi ito ni Nancy at sinabing kasalanan niya dahil sa maling nasabi niya dito. Labis itong ikinasama ng loob ni Ando at kitang-kita na may nararamdaman ito para sa babae. Hindi nagtagal, dumating si Sang sa mansyon at nagpanggap bilang isang mabangis, baliw at walang takot na tao. Agad nang inatake ang isa sa mga tauhan ni Heta at brutal niya itong binugbog. Natigil ang gulo nang makita ni Mokon ang kanyang matagal nang nawawalang anak. Naiyak ito at niyakap si Sang na nagpapanggap na Sewang. Gayunpaman, sa kabila ng emosyonal na sandali, kailangan pa rin tiyakin ni Mokon na ito ang kanyang anak, kaya lihim siyang kumuha ng dugo ni Sang at ipinadala ito para sa DNA test. Nang gabi ding iyon, nagdaos si Mokon ng isang malaking selebrasyon para sa pagbabalik ng kanyang anak. Natanggap din niya ang peking resulta ng DNA test at naging panatag ang kanyang kalooban nang malamang ito nga ang kanyang anak. Pagkatapos, tubungo siya sa entablado at ipinakilala si Sang sa lahat bilang kanyang matagal nang nawawalang anak. Ibinigay pa niya ang kanyang Buddha necklace bilang tanda na si Sewang ang magiging tagapagmana ng kanyang negosyo. Kinabukasan, agad na nagtrabaho si Sang at sinimulan ang negosyo ng kanyang peking ama. Una niyang tinugis ang isang drug dealer na nagngangalang Bale na ninakawan sila ng supply ilang linggo na ang nakalipas. Kumuha si Sang ng ilang tauhan at pumunta sa isang madilim at bulok na gusali na puno ng mga masasamang tao. Natagpuan niya ang leader na si Bale, ngunit bago pa man siya makagawa ng anuman, sinalakay na siya ng mga tauhan nito. Gayunpaman, ang dating sundalo ay hindi madaling nagapi. Sa halip, nagawa niyang patumbahin ang bawat isa sa mga ito. Pagkatapos, brutal niyang inatake si Bale at muntik niya na itong mapatay. Ngunit nagmakaawa ang lalaki at nangakong gagawin ang lahat para sa kanya. Di nagtagal, bumalik si Sang sa bahay at ipinagmalaki kay Mokon ang pagkakahuli kay Bale at ang mga ninakaw na droga nito. Labis namang natuwa ang matanda dahil hindi lang nila naibalik ang droga kundi napasunod pa nila ang kanilang mga kaaway. Dahil dito, lubos nang nagtiwala si Mokon kay Sang at simula ng araw na iyon, siya na ang nag-i-inspeksyon sa lahat ng kanilang pasilidad ng droga. Sa mga sumunod na araw, magkasamang nag-i-inspeksyon sina Sang at Bale sa mga pabrika nila sa buong bansa. Nagpatupad sila ng iba't ibang estratehiya para mapabuti ang operasyon na nagresulta ng malaking pagtaas ng kanilang kita. Makalipas ang ilang araw, lihim na nagkita sina Sang at Ando at ibinigay nito ang lokasyon ng lahat ng kanilang pabrika at ruta ng pasilidad. Gayunpaman,
Sinabi ni Ando na hindi ito sapat. Idinagdag nito na may pribadong vault si Mokon na naglalaman ng malaking halaga ng pera at impormasyon tungkol sa mga opisyal na sangkot at kanilang mga sinusuhulan. Sinabi rin nito na makapangyarihan si Mokon dahil sa kanyang koneksyon kay Anpei at hinikayat niya si Sang na gumawa ng isang drama na mag-uudyok ng digmaan sa pagitan ng dalawang magkaibigan. Nang gabing iyon, nagkita sina Sang at Anpei para sa hapunan at sinabihan ni Sang si Anpei na mula ngayon ay 10% na lang ng kita ang matatanggap nito imbes na 40%. Dahil dito ay labis na nagalit ang matanda at sinabing susunod lamang siya sa utos ni Mokon at hindi sa iba. Ngunit mainahong ipinakita ni Sang ang isang video kung saan makikita si Anpei na pumapatay ng isang tao. Binantaan niyang ilalabas ito kung hindi ito makikinig sa kanya. Lalong nagalit si Anpei at bilang tugon, pinaaresto siya nito at ikinulong sa isang selda. Nang gabi ring iyon, dumating sina Bale at ang kanyang mga tauhan sa presinto at sinalakay ang lugar gamit ang mga molotov bomb at mga baril. Samantala, pauwi na si Anpei nang matanggap niya ang balitang nagkakagulo sa presinto. Agad niyang tinawagan si Mokon para ipaalam ang ginawa ng kanyang anak na nagdulot ng away sa pagitan nilang dalawa. Sa kasamaang palad, labis na na-stress si Mokon sa kanilang pag-aaway hanggang sa inatake ito ng kanyang sakit. Nang mga sandaling iyon, sumabog naman ang sasakyan ni Anpei dahilan upang tumilapon ito at bumagsak sa isang kanal. Samantala, agad na pinalaya ni Ando si Sang sa kanyang selda at sinabihan ito na nagbago ang kanilang plano. Dahil ng mga oras na yun ay nag-aagaw buhay na si Mokon kaya kailangang puntahan agad dito ni Sang upang makuha ang password at location ng vault. Inabutan ni Sang si Mokon na naghihingalo. Pagkatapos ay humingi ito ng tawad sa kanya at sa kanyang ina na kanyang pinabayaan noon. Pagkatapos, sinabi nito ang lokasyon ng vault at sinabi kay Sang na nasa Buddha necklace ang password. Nang marinig ito, inamin na rin ni Sang sa matanda na hindi siya ang tunay na anak nito at patay na ang totoong sewang. Gulat na gulat ang matanda, magsasalita pa sana ito, ngunit tuluyan na itong binawian ng buhay. Pagkatapos ay lumabas si Sang sa kwarto at ibinalita na patay na si Mokon. Agad namang binasa ng abogado ang testamento ni Mokon na nagsasaad na ang susunod na chairman ay si Sewang at siya ang magmamana ng lahat ng ari-arian ng kanyang ama. Ngunit hindi ito nagustuhan ni Heta kaya binaril niya ang abogado sa galit. Ipinakita niya ang tunay na kulay at ipinahayag na siya ang dapat na maging susunod na chairman dahil siya ang matagal ng kasama ni Mokon. Pagkatapos ay pinagbabaril din ni Heta ang lahat ng hindi sumasang-ayon sa kanya na lumikha ng kaguluhan sa bahay. Nagtulungan sina Sang, Ando at Bale para labanan ito. Ngunit dahil sa dami ng kalaban, nagpa siya ang tatlo na umatras at maghagis ng bomba sa bahay. Karamihan sa mga tauhan ay namatay, ngunit nakaligtas si Heta. Sinimulan nitong atakehin si Sang, ngunit dumating si Ando para pigilan ito. Binarurot niya ang kanyang sasakyan patungo kay Heta at isinagasa ito sa isang estatwa. Ang lakas ng impact ay nagbabagsak sa estatwa na ikinamatay naman ni Heta. Nang matapos ang kaguluhan, sinabi ni Sang kay Ando ang lokasyon ng vault at ibinigay ang necklace na may password. Ngunit pagkatapos niyang ibigay dito, itinutok ni Bale ang baril kay Sang at sa isang iglap, biglang nagbago ang ekspresyon ni Ando. Malalaman na isa palang korap na pulis si Ando at matagal nang nagbabalak na kunin ang imperyo ni Mokon. Ngunit wala siyang pagkakataon na gawin ito hanggang sa humingi ito ng tulong sa kanya upang hanapin ang kanyang anak. Pinili ni Ando si Sang dahil ito ay isang magaling na sundalo na nawasak ang pamilya dahil sa droga. Pinlalo ni Ando ang buong sitwasyon upang makuha ang kapangyarihan habang kasabwat si Bale. Gayunpaman, hindi agad pinatay ni Ando si Sang dahil kailangan pa niya ito para sa susunod na misyon. Ipinagtapat din niya na pinatay niya ang tiyuhin na si Anpei ng gabing iyon at inilagay ang fingerprint ni Sang sa crime scene. Ngayon, ang balak ni Ando ay maging isang bayani sa pamamagitan ng pag-aresto kay Sewang, ang kilalang drug dealer na pumatay sa hepe ng pulisya. Matapos arestuhin si Sang, ibinunyag ni Ando ang drug operation ni Mokon sa isang press conference.
At sa mga sumunod na araw, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para magsagawa ng malawakang clean-up campaign sa lungsod. Winasak niya ang lahat ng production site ni Mokon sa pamamagitan ng pagpapasabog sa mga pabrika. Pinatay pa niya ang maraming manggagawa na karamihan ay mahihirap at walang kalaban-laban. Matapos gibain ang buong drug mafia, pinuri si Ando ng kanyang departamento at naging chief police commissioner. Pero lingid sa kanilang kaalaman, inutusan nito si Bale na itago ang mga drug package para makapagsimula ng sarili nitong iligal na negosyo. Sa sumunod na eksena, makikitang pumasok si Ando sa lihim na vault ni Mokon at nagulat ito nang makita ang silid na puno ng pera na nagkakahalaga ng 2 bilyong dolyar. Pagkaraan ng ilang araw, nagdaos si Ando ng memorial ceremony para kina Mokon at Anpei sa parehong lugar. Dahil dito, nabigyan ito ng malawakang media coverage. Inimbitahan ni Ando ang lahat ng koneksyon ng 2 yumao. Balak niyang pasabugin ang buong bulwagan at patayin ang lahat para mawala ang kanyang mga kakompetisyon. Habang nagaganap ang libing, nagmasid si Ando mula sa kalapit na gusali kung saan nakatago ang vault. Isinama niya rin si Sang. Plano niyang isisi dito ang lahat ng mangyayari. Samantala, sa mismong libing, umakyat sa entablado si Nancy. Binati niya ang mga bisita. Pagkatapos, hinila niya ang isang kortina sa likuran na naglantad ng malalaking stockpile ng droga at mga larawan ng mga biktima ng adiksyon. Nagulat ang lahat, pero bago pa man sila makapag-react, umalis na si Nancy at nagpunta sa likurang pinto at ikinandado ito at natrap ang lahat sa loob. Pagkatapos ay nagkita naman sila ni Bale sa likuran at nagyakapan ng may matinding emosyon. Ilang sandali pa, pinasabog ni Ando ang bomba na pumatay sa lahat ng mga nasa loob ng bulwagan. Ngunit kasabay nito, biglang sumabog din ang gusali kung saan naroroon ang vault na may 2 bilyong dolyar na halaga ng pera. Lubhang nagulantang si Ando sa nangyari. Galit na galit siya nang malaman na kagagawan ito ni Zhang. Sa isang flashback, malalaman na si Nancy ay anak ng isang matinong pulis na lumalaban sa droga. Nagtrabaho siya bilang doktor sa rehab, kung saan nakilala niya ang kapatid ni Bale na adik. Ginawa ni Nancy ang lahat upang tulungan ang kapatid nito at sa huli ay gumaling at nakalaya ito sa rehab. Ngunit sa sandali lamang na paggaling nito, bumalik ito sa bisyo at nagpakapatay. Samantala, ang ama ni Nancy ay pinatay din ng grupo ni Mokon dahil sa pagsalungat sa kanilang negosyo. Sa ospital, doon niya muling nakita si Bale na nagluluksa rin sa pagkawala ng kapatid niya. Pagkatapos ay nagpunta sila sa isang shelter sa ilalim ng tulay kung saan nakatira ang pamilya ng mga adik na lugmok ang kalagayan. Isang araw, sinalakay ito ng mga drug dealer at nanghingi ng pera. Sinubukang pigilan nila Nancy at Bale ang mga ito, ngunit nabigo sila. Nang mukhang wala ng pag-asa, biglang sumulpot si Sang at iniligtas sila. Mula noon, nagplano at nagtulungan na ang tatlo para magiganti sa mga taong nagdudulot ng paghihirap sa maraming pamilya. Unang nilapitan ni Nancy si Anpei. Ginamit nito ang kanyang charm upang makakuha ng impormasyon sa mga taong involved sa droga. Pagkatapos, nakipaglapit din siya kay Ando at nalaman niyang galit ito sa kanyang tiyuhin na si Anpei. Nagpanggap naman si Bale bilang drug dealer at sinadyang magpahuli sa isang raid. Si Sang naman ay nagpakilala bilang impostor ni Sewang nang malaman niyang hinahanap ito ni Ando. Sa ganitong paraan, nagpagamit silang tatlo kay Ando upang maisakatuparan ang kanilang pansariling plano. Balik sa kasalukuyan, sarkastiko namang humanga si Ando sa napakalupit na plano nila Sang at sinabi niyang wala nang makakapigil sa kanya para maging susunod na pinakamalaking drug lord. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga tauhan na patayin sina Bale at Nancy na binaril naman ng ilang beses. Dahil dito ay nasugatan silang dalawa, ngunit bago mamatay, inactivate ni Nancy ang explosive device sa kanyang braso na ikinamatay ng lahat ng mga tauhan nito. Galit na galit namang binaril ni Ando si Sang, dahilan upang malaglag ito sa gusali at tuluyang bawian ng buhay. Nagdiwang si Ando sa pag-aakalang nagwagi na siya.
Ngunit nagulat siya nang makita ang isang kamera na nagre-record sa kanyang sarili mula sa malayo. Lahat ng kanyang ginawa ay naka-live broadcast sa buong lungsod. Lahat ng kanyang ginawa ay naka-live broadcast pala sa buong lungsod na isinagawa ng mga kaibigan ni Zhang. Matapos masaksiyan ng lahat, inutusan ng Central Police Chief ang isang fully armed team para arestuhin si Ando. Sinubukan naman itong lumaban, ngunit napigilan siya at pinagbabaril. Dahil dito, natapos ang kanyang buhay. At sa wakas, dahil sa mga sunod-sunod na pangyayari tungkol sa mga taong involved sa droga, nabigyang pansin ng gobyerno ang mga pamilyang nasa mahirap na sitwasyon at tinulungan ang mga pamilyang naninirahan sa ilalim ng tulay. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba ako makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang napakaganda. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta at para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap. Panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.